Dito sa Laptop Factory, meron tayong gaming laptop na as in sobrang mura ng price niya compared dun sa mataas na specifications niya. Ang laptop na tinutukoy ko, etong Gigabyte na ito. Wow. So titingnan natin kung ano yung maganda dito sa unit na to, bakit siya binibili ng mga customers, at syempre titingnan din natin kung ano yung pangit dito sa laptop na ito. So good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin from Laptop Factory. So direct to the point, ang price point nito is around mga nasa 50 to 55,000. It comes with two variant, the 8GB and the 16GB. So both ay mas mabenta. Of course, yung 16GB mas mahal siya. What's inside the box? First of all, it comes with a manual, pero meron siyang thermal pad. Ayos. So I think this is for additional SSD because it comes with a screw. So basically, this is upgradable friendly. And meron din siyang kasamang cloth, no? And then of course, it comes with a charger. And last but not least, of course, pag gaming laptop, meron siyang kasamang gaming bag. Wow. But let's talk about the specification of this Gigabyte. Number one, this is an i7. This is an i7 13th Gen. That is a 13620H. It comes with 10 cores and 16 threads. 6 na performance core and 4 na e-cores. Yung processor niya na 13620H, mas maganda sana kung naging 13700H siya. The memory of the laptop that I have right here is a 16GB. And the speed is 4,800 MHz, while the storage of this laptop is a 512 SSD. Ang maganda dito sa laptop na ito, this is already an RTX 4050. Ang 4050 kasi 6GB dedicated na yan eh. Hindi katulad ng mga 1650 o yung 2050 o 3050 which is 4GB. Pagdating sa 4050, nag-jump na agad siya sa 6GB dedicated wherein na mas sobrang angat niya compared sa mga dating predecessors niya. Wow. And the screen is 15.6 with a refresh rate of 144 Hz. So, anong meron ngayon sa specifications niya over sa price niya? Normally kasi, ang mga laptop na binibenta dito sa Laptop Factory mga i5 na 3050, that's worth 50,000. Kahit tingnan nyo yung mga ibang brand like Acer, HP, o Lenovo, yung mga gaming laptop nila, or kahit tumingin kayo sa mga ibang stores, pero dito sa Gigabyte na ito, for a price point around 50,000, naka i7 ka na, wherein sa iba, i5 pa lang, ang video card mo na dito is 4050, wherein sa iba, mga nasa 3050 pa lang. So that's one of the pros on this laptop. Now, let's proceed with the appearance of this Gigabyte. So it's color black from everything, even from the top cover, kahit sa kanyang body. So isa sa mga cons na nakita ko sa kanya is medyo bulky siya. Maganda naman sa laptop is bulky, pero there are already some gaming laptops na hindi naman ganito ka-bulky. And to be honest, mabigat siya. And this is more than 2 kilograms. Now, about the dimension of this gaming laptop, the width is 14.1 inch, the depth is 9.5 inch, and the height is 1 inch. So this is already a 1 inch. Makapal siya. Pero by means of cooling, as in maganda kasi makapal siya. Makikita nyo yung intake dito sa ilalim and yung out niya nandito. And ang maganda rin dito sa laptop na ito, customizable ang kanyang backlit keys. Wow. Wherein you can change color. Speaking of control center, no, medyo mahirap din i-access ang control center. Meron siyang tinatawag na Gigabyte Control Center. Kailangan mo pang pindutin yung brightness key para mag-pop up yung control center niya. Ngayon, dito rin sa control center, you can actually access here, mataas ang performance, or pwede may overclock, or pwedeng power saving. And dito rin sa control center, meron din siyang feature na pwede ka gumawa ng macro. So proceeding with the appearance yan, meron siyang sticker of an i7 and RTX here. Yung tracking pad niya medyo maliit, pero may kita nyo yung pagka-gaming look ng kanyang tracking pad. And about the ports, so meron siyang ports dito sa kanyang side, and napansin ko dito sa Gigabyte, no, separate pa rin yung kanyang mic. However, meron siyang port na audio combo jack. And then, there's a normal USB here and a USB 3.2. On the other side of this laptop, meron siyang SD card and then Type-C and then Ethernet. Meron din siyang port sa likod, no? So, kanina na-mention ko may Type-C sa gilid. Meron din siyang Type-C dito. So, meron din HDMI and mini display port. And then, we also have here yung saksakan. So, mapapansin nyo, mostly mga saksakan ng pang external monitor na sa likod. Maganda rin sa ports na nasa likod, hindi siya ganun ka-messy. Alright, camera test on this unit. To be honest, maganda yung camera quality niya, no? I'm not expecting for a gaming laptop na maganda ang camera quality niya. But, okay si Gigabyte dito. So, isang pro sa akin to, na maganda ang camera quality niya. Normally, ang mga magandang camera quality, nakikita lang natin yan sa premium laptops. Pero ngayon, nandito sa Gigabyte. And what you're hearing is also the audio coming from this Gigabyte. I'm
not expecting for a gaming laptop na maganda ang camera quality niya. And isa rin pros, maganda yung sound quality niya. As in malakas. Actually, dito nga may sticker dito ng Dolby Atmos. Now, this laptop is running an RTX 4050 and that's a 6GB dedicated. So, check naman natin sa gameplay. So, currently, binenchmark natin yan sa Cyberpunk 2077 on an ultra-high setting o pinakamataas na settings. Makikita nyo ang FPS ay naglalaro ng 80 to 100. This is a 144Hz refresh rate. So, isipin nyo, sa FPS na nasa 90 to 100 on an ultra settings, actually mataas yun. So, ibig sabihin, pag binaba pa natin yung settings niya to medium or to low, ibig sabihin, mas mataas pa yung FPS niya. So, if you're gonna use this for Valorant or any Counter-Strike or any FPS gaming, napakaswabe nito. And of course, if you're gonna play an RPG or a first person on a ultra high settings, okay din. Kasi nakita nyo naman yung FPS ng laptop na ito. Thank you sa technician natin na nag-open ng chassis. By the way, you cannot open the chassis by your own. It will void the warranty. Underneath the chassis, ang una ko napansin dito yung kanyang mga thermal pipes or heat pipes niya, no? Ang kapal nito, no? Talagang hindi ka talaga magkakaroon ng mga cooling issues, eh. And then we have dalawang fan dito. Kahit i-overclock mo yung laro mo, hindi mabilis uminit. So, isa sa napansin ko, so it comes with 2 memory slots. So, I'm pretty sure that this is the 8GB and then another 8GB. And then we have the Wi-Fi card here. So, may nakakabit na SSD here. And then, ito yung extra SSD slot niya. So, yung battery niya pa L. Just to sum it up, ang pwede nyo i-upgrade dito is yung memory, but currently naka 8+8 siya. Pwede naman gawin 32, like 16+16, pero sayang yung dalawang 8 nyo. Pag nag-upgrade kayo ng memory, the speed of this is 4,800 MHz. So, dapat 4,800 din. Meron pa siyang free SSD slot here. Kaya nga may screw kanina doon. And may extra thermal pad tayo, just in case na magkakabit ka pa ng additional SSD. This laptop comes with a 1-week replacement. And of course, we got 2 years manufacturer warranty. Quick conclusion on this GB. So, by means of price and processor, as in sulit na sulit. Kasi katulad ng sinabi ko, for around mga 50,000, naka i7, 16GB, naka RTX 4050 ka na, wherein sa ibang gaming laptops, i5 lang yon, 8GB, tapos mga 3050 or 2050 lang. And then, isa sa mga pros ng laptop na ito, yung kanyang camera quality and yung sound quality. And it probably isang pros din yung kanyang video card. Nakita nyo naman, ultra ray tracing ang ginamit natin for benchmarking. Nagaano siya ng 80 to 100 FPS. And isa sa mga pros ng laptop na ito, upgradable friendly siya. This is the 16GB variant. It comes with an 8GB variant, which is na mas mura. And then nakita nyo may mga thermal pad and screws, as in pwedeng i-upgrade. Now, about the cons on this laptop, number 1 napansin ko is medyo bulky siya. Nasanay na kasi ako sa mga gaming laptop, mga maninipes. Pero kasi may pros din yung pagka-bulky, mas madaling lumamig or hindi madaling uminit. And then, of course, by means of durability, mas matibay yung mga talagang bulky laptops compared sa mga slim laptops. And isa sa mga cons ng laptop na ito, yung kanyang control center. Bahala kayo paano nyo hanapin. Pero joke lang, hindi siya madaling hanapin, pero pag kinalikot mo yung mga brightness, doon lalabas yung control center niya. Hindi siya kasama sa pre-installed apps. And speaking of pre-installed apps, wala rin siyang kasamang Microsoft Office Lifetime. Di katulad ng may ibang laptop na meron na. Pero overall, in my conclusion, actually, napakasulit na ng i7 na naka 4050 ka for around mga 50,000. Ngayon, that is as of what I'm saying right now, as of today. Kasi sometimes nagbababa kami ng presyo, minsan nagsisale kami, balay nyo bumaba ng 40,000. That's why it is important na mag-visit din kayo sa Facebook page namin. Kasi doon yung updated prices natin from time to time. Ngayon, kung may customers na nakabili nito, you can feel free to comment down below kung ano yung mga thoughts nyo dito sa laptop na ito. Kasi naman yung feedback nyo is highly appreciated. Sorry kung matagal kami nag-upload kasi nagkaroon kami ng Battle of Gamers Season 2. We'll end this video on the highlights of the Season 2.